Hi guys! Ayan, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, sa mga naghanap ng weekly reading, no, ina-upload ko po yan sa kabilang channel ko sa Jade Tarot. Di na pala sa Jade Tarot. Intuitive Tarot by Jade. Ayan, ayun yung pangalan. Okay, so sa mga interested din naman guys sa private reading, nasa ano, nasa ba? Nasa description box below, yung link ng Facebook ko at saka ng WhatsApp ko, number ko, nandyan. Diyan nyo ako guys makakontak, okay? Since wala yung dati kong Facebook, kaya nawala ako sa dialogue ko. So by the way, tignan natin kanina ba itong love reading. Kanina ba itong love reading? Additional message. Oh, collaboration. Alam nyo guys, itong person mo, I think parang trying hard na siyang magpakitang gilas sa'yo, sa family mo. Nakikita ko siya na someone na lahat ginagawa niya para ipakita niya na deserving siya dun sa pagmamahal niya sa inyo, no? And sobrang nag-e-effort din itong taong to para ipakita na alam mo yon, ipakita na okay siya. Maayos siyang partner, hindi kanya pinababayaan. Pero may mga scenario rito guys na parang feeling niya nasa-set aside pa rin siya. Kasi syempre, yung mga pangangailangan or sabihin na natin guys na mataas siguro expectation ng family mo. Okay? Parang kahit anong gawin ng person mo, pwedeng hindi siya guys matanggap. Pwedeng hindi ka aware dito na hindi pala siya guys gusto ng pamilya mo. Collaboration kasi, tignan mo, masyado siyang pinagmamasdan, tinitignan kung anong klaseng tao to. Pwedeng yung family mo or lahat ng taong nasa circle mo, hindi lang pamilya pwedeng relatives at saka ng mga kaibigan mo. Mga ganun po yung nakikita ko dyan. So, by the way, additional message. Additional message. Additional So guys, ito namang the world. Ano to moving forward, no? Kumbaga, parang gusto niya guys na bumukod na lang kayo. Gusto niya na parang ilayo ka na lang niya. Yung tipong hindi niya na kailangan patunayan pa yung sarili niya sa ibang tao. Kasi, ikaw naman yung pakikisamahan niya Pero mararamdaman mo na parang may pagbabago sa person mo, no? May mga binabago siya, mga plano, yung mood niya. So, yan. Madalas parang hindi siya gano'n nag-i-stay sa inyo. Mas gusto niya pa siguro guys na nag-i-stay sa trabaho. Pero may relocation ako nakita. Pwedeng baka lilipat kayo ng bahay. Or plano niya na bumukod na lang. Kasi nga, nahirapan na siya guys makisama. Parang ganun po. Ayan. Check pa natin. Additional message. Additional message. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong the Fool. Diba? New beginning yung gusto niya, oh. Ayan. Inayos ko lang guys yung camera. New beginning na talaga gusto niya. Kasi the Fool to Feeling ko maaga kasi kayo nagsama or padalos-dalos kayo ng mga desisyon. Biglaan. Or pwedeng baka nabuntis ka, nabuntis mo siya. Yung tipong nalagay kayo guys sa komplikadong sitwasyon. Ayan yung nakikita ko dyan. Kumbaga as in biglaan talaga yung mga lahat-lahat ng bagay-bagay sa inyo. Okay, ayan yung nasa-sense ko rito. And again, si person mo, nandun na siya sa point na, basta magtiwala ka lang sa kanya. Hindi rin niya guys alam kung
Hindi niya alam kung kailan, pero gusto niya magtiwala ka. Ayaw niya na guys ipangako eh. Ayaw na niyang mangako. Pero nandun na siya sa point na sobrang nape-pressure. Nape-pressure siya ng pamilya mo. Sobra siyang na-challenge. And isa pa parang mabigat para sa kanya ang mga bagay-bagay. Ayan, so biglang nag-post yung video kasi biglang may nag-warning. So by the way guys, ingat tayong lahat, no? Sobrang lakas po ng ulan ngayon. Grabe. Iba na yung panahon natin ngayon. Parang lahat na ng lugar dito sa atin, binabaha na. Dito sa amin, hindi to bahain, pero ngayon binabaha na siya, guys. Parang magtataka ka eh. Talaga, ang laki ng nagbago sa lugar natin ngayon. Sa Pilipinas. So baka totoo, no, yung sinaunang prediksyon na baka malapit na lumubog yung Pilipinas, pero wag naman sana, no? So mag-pray din tayong lahat. So ayan. Okay, so by the way, balik tayo sa reading nyo. The full energy, new beginning to, no? Ayun, nagpadalos-dalos ng mga desisyon sa buhay. Kaya siguro ikaw, pinapanindigan ka ng person mo. Pero dumarating ka rin kasi siya sa point na parang, kahit anong pakikipaglaban niya dito, pwedeng ikaw mismo, nakikita ka niya na parang walang believe na rin sa ginagawa niya. Parang ang gusto niya kasi maniwala ka lang sa kanya, mahalin mo lang siya. Yun lang yung gusto niya rito. Pero masyado siya guys na pe-pressure, no? Titignan pa natin, additional message. Kanina po itong love reading. Oops. Family. Ayun, no? Gusto niya talaga guys na panindigan yung pamilya nyo. And sabi niya dyan, kung bibigyan mo siya ng chance, parang bigyan mo siya ng chance na patunayan yon. And ang gusto niya rito guys, maniwala ka sa kanya. Okay? Na magagawa niya yon, na mapapatunayan niya to. And isa pa guys sa pinapakita sa akin dito, parang napanghihinaan ng loob tong person mo eh. Kasi syempre, mataas yung expectation mo. O hindi naman siguro guys ganun kataas, pero kasi yung lifestyle mo, biglang nagbago yon, biglang nawala. Nakikita kita na someone na para bang gusto mo lang naman ng kahit paano maginhawa, pero nakakaramdam ka ng ng parang gutom, nakakaramdam ka ng, alam mo yun, parang may mga kulang, nagkukulang siya sa pagpo-provide, or sabihin natin case na walang give and take na nangyayari, or sabihin na natin na parang hindi ito yung buhay na pinangarap mo sana pero ito yung nangyayari. Tignan pa natin guys. Okay, ayusin ko lang to ha. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong Three of Swords. Ayun. Diba? So, alam niyo guys, itong reading, reading na nakikita ko dito, mataas yung chance na pwedeng magkaroon ng third party. Okay? Kasi parang kahit anong gawing effort ng person mo or pwedeng ikaw, parang isa sa inyo guys, hindi na believe doon sa partner eh. Oo, wala nang believe dito sa partnership na to. And then, ayun na nga guys, no? Since hindi na believe, pwede daw mauwi sa third party or pwedeng magkaroon ng iba. Okay, kasi dito na yung Three of Swords. Pwedeng yun yung mag-push na hanapin niya yung attention sa ibang tao or yung pagmamahal sa ibang tao. Sa ngayon kasi hindi ko pa siya guys nararamdaman. Pero in the near future, no, possible. Sobrang taas ng chance na pwedeng magkaroon ng third party sa relasyon nyo. Okay. Tingnan pa natin guys, additional message. Okay. So, alam nyo guys, sa relasyon, kailangan talaga tiwala lang eh. Yung tipong ipaparamdam nyo na kahit paano, nagigib pa rin kayo. Okay, iwasan din guys yung sobrang pagbubunga nga, yung magde-demand. Kasi tao lang tayo eh. Tao lang kayo. Tao lang din yung person mo. Nape-pressure yan. Hindi naman ang buhay na pagpapinasok mo ang pag-aasawa guys, parang magic lang na madali niya makukuha yung pera. Lalo na sa panahon ngayon guys.
Madali lang dumiskarte sa panahon na to. Pero marami pa rin ang hirap maghanap ng trabaho. 'Di ba? So, kaya nga lagi ko sinasabi sa iba kong reading, no, na para wag kayo magmamadali sa pag-aasawa, lalo na kung pagsisisihan nyo lang sa huli. Hindi porke mahal nyo yung isa't isa, magmamadali kayong pumasok sa relasyon. Okay, hindi ganun yon. Again, meron tayong Four of Swords. Ayan. So, by the way, guys, ito naman Four of Swords. Paano talaga to pantay? Wait lang ha. Yung Four of Swords naman, guys, nagre-represent kasi ito ng ano, parang broken-hearted. Oo, possible nga na magkaroon ng third party. Maghahanap to ng attention sa iba. Pwede ikaw o yung person mo. Parang hindi naman siya totally na fall out of love eh. Tipong hindi pa rin naman kayang i-let go yung partner. Pero kasi, pwede, no, pwede na parang mahanap niya sa katrabaho or sa ibang taong nakakasalamuhan niya, kung saan niya nakakausap, parang may experience niya na may ibang tao pa pala bukod dito sa person ko. Kasi pwedeng kung na-stuck lang guys sa bahay, syempre, sino ba yung parang mamahalin mo lang? Yung partner mo. Ay, yung person mo guys, since nag-work yan, or kung ikaw yung nagtatrabaho, pwedeng may makilala ka talaga kayo doon, no? And ito yung sinasabi sa akin. Tignan natin additional message. Meron tayong Page of Wands. So, alam nyo guys, ito ha, pwedeng maaga nga kayo nagsama, pwedeng mga bata pa lang kayo noon, or sabihin natin guys na, since the Fool, parang biglaan kayo nagsama, biglaan kayo na in love sa isa't isa, tas then parang nag-decide kayo. So, ano nangyari? Ang ending guys, nagsisi. Okay? Pinagsisihan itong pagsasamang to. Tignan pa natin additional message. Additional message. Meron tayong Ten of Pentacles. Ayan, no, kung makikita nyo guys, stability to. Okay. Kumbaga, yung in-expect nyo siguro guys na magiging malaya kayo, or siya, nag-expect siya na parang magiging masaya tong pagsasamang to. Since mutual yung nararamdaman nyo, excited kayo sa isa't isa, mahal nyo isa't isa, mga ganong bagay. And yung isa pa guys na pinapakita sa akin dito na parang hindi nyo guys na naisip siguro na itong relasyon na to, hindi naman ganong kadaling makukuha yung stability. Okay? Lalo na kung maaga nga kayo nagsama or biglaan, the Fool, eto family, tapos ano yung Three of Swords, pwedeng magkaroon ng third party. Or pwedeng ibayot din yung priority mo. Pwedeng ikaw, kinukonsider mo pa rin yung family mo. Kahit na may sinasabi yung family mo against it sa person mo, pwedeng baka ikaw ay namamanipulate ng ibang tao. So, ano yung nangyayari? Pwedeng nagiging maliit yung tingin mo doon sa person mo. Pwedeng ganyan. So, by the way, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong King of Swords. Ayan. So guys, alam nyo, itong King of Swords, matalino to eh. Matalino yung person mo. So, pwedeng isa yun sa mga nagustuhan mo sa kanya. Matalino, pero yung diskarte, pili ko madiskarte din naman siya. Pero ngayon kasi pwede naubos yung diskarte ng person mo. Oo, hindi na siya yung tipo ng tao na parang ine-expect mo. Na parang dati ang dami niyang side hustle eh. Ngayon, siguro nagsama kayo, nakapokus na lang siya sa trabaho, then parang tinamlay, no? Hindi na siya na-motivate. Sa buong pagsasama nyo, guys, na wala yung motivation. So, again, additional message. Meron tayong The High Priestess. Okay, so by the way, guys, ito namang The High Priestess na to, malakas ang pakiramdam ng person mo. So, pwedeng nararamdaman niya na, ay, ayaw naman sa akin ng family ng person ko. Or di sa akin boto. Pero since ikaw yung tinitignan ng partner mo dito, feeling ko, kaya nitong i-work out. Pero syempre, kailangan magtiwala or maniwala ka sa person mo. Kasi nakikita ko naman, kayang-kaya naman talaga tong i-work out. Kailangan lang maniwala talaga doon sa
pagkasamang yan. Okay? So, again, additional message, meron tayong, tignan mo naman, may pumupukaw ng attention mo eh. Nawawalan ka ng bilib ata sa partner mo eh. So, ano mangyari guys, yung partner mo, maghahanap yan ng attention sa iba. Kasi mararamdaman niya na para kang pinaparamdam mo sa kanya na nagsisisi ka, na pinili mo siya, dahil mo disappointment, ang daming pagsisisi sa end mo. So, ano mangyari guys, possible na magkaroon ng third party. Isa pa yan sa pwede mong pagsisihan. 'Di ba? Ano mangyari? Pwedeng hindi mo may isip ano naging kasalanan mo, bakit niya yan ginawa sa inyo, ba't kanya sinaktan. So, kailangan guys, sobrang ina-analyze mo yung mga bagay-bagay na yan. Hindi mo lagi binabato lagi doon sa partner mo. Puro kasalanan niya. 'Di ba? So, dapat tinatanong mo rin yung sarili mo, ano ba yung naging mali? May naging pagkakamali ka ba? So, yun yung mga dapat kinoconsider mo dyan, okay? So, by the way, additional message. Meron tayong King of Pentacles. Ayan na. So, ito naman guys, King of Pentacles kasi, ano yan eh, parang may mga mabagal. So, mararamdaman nyo na parang nawawalan na siya ng plano. Magkasama kayo pero parang hindi na siya na-excite. Hindi na siya, guys, nagkakaroon ng plano. Hindi kagaya dati na parang ang dami niyang pangarap doon sa pagsasama nyo. Pero ngayon kasi guys, parang may mga nagbago, no? So, mare-recognize mo yan na parang may nagbago na sa partner mo. Parang hindi na siya talaga katulad nung dati. Pero pwede pa rin siya guys mapagbiro. Pagkausap mo, maayos pa rin. Pero hindi na siya guys sweet. Okay? Basta parang may nagbago. Hindi na siya yung dati na parang mahal na mahal ka. Again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Four of Pentacles. Four of Pentacles. So guys, ito naman Four of Pentacles is parang ano to eh. Parang kinikip ka pa rin niya. Okay? Kumbaga kahit papano guys, hindi ka pa rin naman niya kayang i-let go. No? Pwedeng ikaw or siya to nagkakaroon ng temptation sa iba. Or natatempt na magkaroon na lang ng third party. Kasi pwedeng na-feel niya na parang hindi na pwedeng i-workout or hindi na kayang i-workout. Diba? So, pwedeng sa'yo, pwedeng sa kanya. So, kung kanino mang yan. Sitwasyon. So, by the way, tignan pa natin. Meron tayong, nagkakaroon na ng sleepless night kasi pwedeng gumagana na yung kanilang kutob, no? May mga tao kasi talaga guys, sobrang lakas ng kutob. Okay? Minsan napapaginipan. Pwedeng gano'n, no? Pwedeng ikaw or pwedeng siya to. Nararamdaman na mukhang merong iba. Ganyan. So, by the way, Ten of Swords kasi guys, parang nagiging malungkutin, no? Tapos lagi na lang nasasaktan. Parang may something wrong talaga sa partner nila. Meron tayong Eight of Pentacles. Ayun na nga eh. Nalulungkot, nasasaktan, nabobroken hearted ngayon kasi nga yung effort na ginagawa ng partner nila hindi na katulad ng dati. Sobrang layo na talaga sa dati, no? And ang nakikita ko pa dito, pwedeng nagkaroon na ng limitasyon doon sa sa mga ginagawa niya sa inyo. Okay, pwede isa yun sa mga questionin mo eh. Ba't parang biglang may nagbago sa kanya? So, unang-una sa lahat, guys, biglaan yung pagsasama nyo. Yung tipong, para lang kayong na-excite. Para lang kayong na-excite. Then, parang ang pinapakita sa akin, hindi siya napag-usapan. Parang gusto lang talaga agad magsama. Agad-agad. Parang ganon. So, by the way, meron tayong Two of Pentacles, diba? Hindi nyo man lang kinonsider ano yung mga responsibilities na pwede nyo guys, yung mga responsibilities na pwede nyo danasin, no? Pwede hindi nyo na yan guys masyado napansin. Basta mahal nyo isa't isa, kailangan nyo na magsama. Then baka maaga pang nagbuntis, na maaga nag-asawa, then ayan na. Okay? Parang mababalance mo dito na parang may pagkukulang, may kakulangan na. So, Two of Swords. Ito naman guys, Two of Swords. Ano to? Hesitation to. Okay, hesitation. So, possible na isa sa inyo mukhang hindi na sure dito sa relasyon na to. Wala pa ako nakitang ending eh. So, pwedeng natatempt nga lang talaga sa iba. Pag hindi napigilan itong tukso, mukhang sasama na yan. Or baka sumama na nga. Pwedeng kailan lang to nangyari. Okay, tignan natin guys yung overall energy ng person mo.
nararamdaman niya sa inyo. Okay. Okay, nararamdaman ng person mo sa'yo. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Overall energy tayo, okay? Energy niya. Queen of Wands. Actually, ramdam niya na mahal mo siya. Minsan kasi nako-question niya na yun eh. Mahal ba talaga ako nitong taon to? Kasi parang ang dami mong kondisyon. Ang dami mong gusto. Then parang dumarating sa kanya na parang hindi ka nakokontento, parang hindi ka nagiging masaya, hindi ka satisfied dun sa relasyon na meron kayo. So, feeling niya, hindi mo siya na-appreciate, no? Pero ramdam niya na mukhang mahal mo naman siya. Pero may mga times kasi na feeling niya parang hindi na eh. So, again, meron tayong The Hangman. Ayun, no, conflict na siya, di ba? Dumarating siya sa point na parang masyado ng komplikado yung sitwasyon nyo. Hindi na rin niya alam kung yung pagmamahal ba na yan, pagmamahal pa yan, or feeling niya parang nagiging selfish ka. Ayan. Again, meron tayong the moon. Ito naman guys, the moon is hindi na siya guys nagpapakatotoo sa inyo. Parang marami na siyang nilihim. Hindi na siya guys masyado nagiging open sa inyo. Sa kung ano yung mga bagay na meron siya. Parang yan yung nakikita ko. Kumbaga, parang ang dami niyang ganap sa buhay niya. Minsan hindi na siya nagpapaalam sa inyo. Then parang gumagawa na siya ng kwento. So, basta guys, parang hindi na siya guys nagpapakatotoo eh. Then, yung mga pinapakita niya sa inyo, yung mga sinasabi niya sa inyo guys na mahal ka niya, or something. Ang dating sa akin guys, parang mahirap ka ng paniwalaan yon. Okay? Or sa madaling sabi, hindi ka na talaga naniniwala doon. Check pa natin guys ha, ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo. So, meron tayo guys, wish fulfillment. Meron siyang laging hinihiling sa inyo eh. Or meron siyang sinasabi dito na parang, parang, siguro mahalin mo na lang ako, magtiwala ka lang sa akin. Pero, nandun ka na siguro sa point na talagang hirap ka ng paniwalaan eh. Oo. Hirap ka na parang, maniwalang mahal ka talaga niya. Kasi nandun ka na sa point na yun ngang simpleng effort, hindi niya na ginagawa. Okay, pwedeng nag-enjoy na siya kasama ang ibang tao, pwedeng nag-enjoy na siya kasama yung family niya, or pwedeng person niya na bago, pwede sa trabaho yan, no? Okay? Kasi mataas daw yung chance na magkaroon ng third party talaga sa side niya. So, hindi ko pa siya nakikita ngayon, pwedeng in the near future, or baka nga in-entertain na. Okay, nahuhulog na yung loob niya sa iba. Again, meron tayong, okay. So, eto naman guys, 8 of Pentacles. Ang nakikita ko dyan guys, give and take. So, huwag ka mag-expect ng something dun sa person mo. Kasi ang gusto niya rito, give and take eh. So, nararamdaman niya, parang siya lang yung nag-give. So, kung may binibigay ka naman guys, pwedeng hindi niya na-appreciate yun. Both side, pwedeng hindi niya na-appreciate. Hindi mo rin siya gano'n na-appreciate. Kasi nga nagkulang na. May nagbago na. Okay? So again, additional message. Meron tayong Page of Cups. Page of Cups. So, ito naman guys, yung Page of Cups, may bagong darating talaga sa buhay niya, na mahulog talaga yung loob niya doon. Noong una, iniwasan naman niya eh. Hindi siya yung parang hindi intentional yung nangyari. Parang biglaan. Siguro ito yung tinatawag na organic encounters. Okay. So, nalaglag yung card mo. Okay, so nafe-feel niya kasi guys na parang welcome siya dun sa taong yon, no? Welcome siya dun sa pamilya ng taong yon, magaan yung loob sa kanya. Unlike dun sa side mo na parang hindi siya gusto ng pamilya mo.
Or sabihin na natin guys na parang hindi mo rin guys na-appreciate. Kaya nahulog yung loob nito sa iba. Okay, ang gusto niya lang kasi talaga guys pagtanggap. Hindi siya guys ganun kayaman or kapera. Pero mukhang matyaga itong taong to. Maayos siya sa financial eh. Meron tayo guys, the Empress. The Empress energy. Ito naman guys is abundance. Okay, so may nakikita ako dito guys, blessing na paparating daw sa'yo. Kasi nararamdaman niya eh, mukhang may opportunity na darating sa'yo. Meron tayong the Chariot. Ang bilis nitong opportunity na darating sa inyo guys. As in. Magdidesisyon ka dito. Ikagrab mo yung opportunity na yan. Kasi parang yung person mo yung nagpipigil sa'yo na i-grab yung opportunity na yan. Paano pinipigilan? Pwedeng may mga pagbabawal siya sa'yo na wag mo yung gawin, ganito, ganyan. Kasi, hindi ka pa rin niya kayang bitawan eh, kahit na parang may ibang tao nang pumapasok sa buhay niya. Pero, selfish nga eh. Kasi, kung sakali guys na sure na siya doon sa nararamdaman niya sa other person, mataas yung chance na alam mo yan, parang paninindigan niya rin talaga yon. Okay? Ganon yung nakikita ko dyan. Okay, so titignan pa natin guys additional message. Nararamdaman ng person mo sa'yo. You are my soulmate. Oh, mahirap i-workout ang soulmate ha. Daming conflict niyan. Okay, feeling ko meron kayong nasa karmic kayo netong taong to. Kaya masyadong komplikado yung sitwasyon nyo. Kasi nasa karmic relationship din kayo. Soulmate mo to, pero meron kayong unfinished business. No? Pwedeng naranasan nyo sa past life nyo na parang until now, ngayon sa kasalukuyan, pinagbabayaran pa rin to. Okay, so ito naman guys, let me go. Parang gusto niya palayain mo na siya. My dreams. I've been dreaming about you in my dreams. We are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, ayun na nga. Napapaginipan niya yung other person na parang doon malaya sila. Na parang walang panghusga ng mga tao. Parang ganyan. And meron tayong twin flame. You activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. So, meron tayong attached to my ex. So, yun. Pwede past person niya o pwede ikaw tong ex niya. Basta parang attracted pa daw siya sa ex. Again, additional message. Meron tayong you deserve love. You are lovable. Free yourself. Gusto nyo talaga niya guys maging malaya. Yan may deception na Diba? And flirt. May iba na siyang ka-flirt. Pwedeng nangyayari na siya ngayon. Nangyayari na to guys. Message niya sa inyo. I feel you even though we're apart. So, hindi kayo goods ngayon. Nakonta kayo. I don't react when people mention you. So, yun, pwedeng ino-open up ka ng ibang tao na nakakilala sa'yo. Sa kanya, tinatanong ka, pero hindi siya guys nagre-react. Meron tayong I want to feel that way again. And I know that I crossed the line with you. Zodiac sign, meron tayong Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio, Cancer, and Gemini. Aquarius, Gemini, Cancer, and Aries. Cancer, Aries, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Leo energy. So, by the way, guys, tignan pa natin. Okay. Sa end mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Mahal mo talaga to. Nag-uumapaw yung pagmamahal mo. So, lahat ng mga pagbabawal, galit, pagkokontrol, siguro dahil lang talaga concern ka sa kanya, takot ka na magkamali. Sobrang pinoprotektahan mo lang din talaga siya. Pero yun yung mga bagay na hindi niya na-appreciate. Okay? Feeling ko sumusobra yung pagmamahal mo sa kanya. Like, nagiging mahigpit or parang sa kanya, hindi na pagmamahal yon. Hindi niya na matawag na love yon. Okay? So, ikaw pa rin yung willing na magpatawad talaga, no? Ikaw pa rin yung parang nagpapakumbaba dito, nagpapatawad, paulit-ulit na cycle na ganun. Meron tayong Page of Pentacles. So, ito naman guys,
Since Page of Pentacles to, parang, ano parang gusto mo lang siya mag-effort. Kahit maliit na kahit maliit lang, konti lang, okay na sa inyo yun. Basta mag-effort lang siya kahit hindi ganun ka-consistent, no? Hindi ka na naging humihiling ng kahit na ano sa kanya. Gusto mo lang ng, may paninindigan siya dito. Panindigan niya kung ano man yung sinimulan niya. Ninyo. Okay, ano yung mga dapat mong gawin? Priority. Ayun, mag-focus siya sa mga priority. Then, siguro new beginning. Kumbaga, maging consistent itong taong to. And isa pa sa pinapakita sa akin, guys, parang since death card yan, parang gusto mo lang ng magsimula ulit kayo ng bago. Okay? Pero parang di niya kasi ginagawa yung sinisimulan eh. Moving forward, handa mo siyang patawarin eh. Yan yung pinapakita sa akin. Handa mo siyang patawarin. Basta magiging consistent siya doon sa pagbabagong yon. Kumbaga, kaya niya bang ibigay yung assurance? Parang ganun, guys. Zodiac sign mo, meron tayong Leo, Aries, Taurus, Capricorn, Pisces, and Gemini energy. Last one. Meron tayong Aries, Gemini, Taurus, Pisces, Capricorn, and Leo energy. So, isa pa. Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, Aquarius, and Scorpio. So, by the way, guys, ito lang pong inyong daily love reading. Again, bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!